Sugod na ta. Let's pray, Lord. Thank you for this wonderful day, oh God. You choose me to speak your word. Let my voice, Lord God, will be heard for everyone. Na dili mga tulog ang mga tao, ma-awake sila, Lord God, that they're excited to hear your voice through me, oh Lord. That, Lord, that this word that you planted in the good soul of the heart, oh Lord God. Salamat, Lord, for teaching us once again from Romans 9, oh God. Salamat for your revelation. Salamat for the wisdom, oh God. Salamat sa power and anointing. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. All right, no? So, kita na ako sa, sige. Okay. So, in Romans, no, the Holy Spirit, through Apostle Paul, na naghimo siya dinhi og about the presentations of the gospel. Mas masabtan nimo din ni sa tanan libro, okay, i-share na may Pastor Wendell. Mo ni ang Romans ang pinaka klaro kaayo na istorya sa Bible na about the gospel. Okay? So from zero or from scratch to finish, kita po nato din ni sa Romans na kung sa gyud ang condition sa tao and before, no, condition sa tao hangtod niabot si Jesus Christ, what Christ has done on the cross, and the gift of the Holy Spirit, and ang ato ang kinabuhi na ang Ginoo gilid asta niya sa gilid na niya sa power of the Holy Spirit sa new covenant. Okay, so that is talks about until diri about Mrs. chapter 8. So kaantod gahapon, but chapter 9 to 11 of Romans, that we could say talks dealing about Israel, no, na ay nindot kaayo na hitabo sa mga sa Israel, na which will open our eyes, no, kita nimo ang tinuod na we makabalo yun ta na anak yun ta sa Ginoo dinhi sa 9 to 11. No, so in Romans 9 deals with the truth of God, the total sovereignty over all people of in every circumstances. In Romans chapter 10 deals with God righteousness, the way of God righteousness. And in Romans chapter 11 deals with the subject of God's faithfulness. Okay? So karon no tamo mo storya ta about the Romans 9, but because of this Romans 9 no gikan din ni sa Romans 8:39 na naingon din ni si Paul, the love of God in Christ Jesus our Lord, no, because of that nakita niya na no one daw can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So when Paul talks about that, nakita niya ang burden, no? Burden sa mga taga Israel. Kaya nga naman ang mga Jew na part sa family of Israel na nagkaroon og burden ni si Paul. Kaya nga naman nakita magud niya karon na unsa ni mga Israelites na mga Jew na grabe ang nilang pag-reject kay Jesus Christ, and because of Romans 8:39 nabati niya ang burden ni Paul, no, so gikan po na sa Holy Spirit, no, na naa kay Paul. Okay, so dinhi, no, in verse 1 mo yung giingon din ni in verse 1 sa Romans 9, I am telling the truth in Christ, I'm not lying, my conscience testifies with me in the Holy Spirit. Verse 2, that I have a great sorrow and unceasing grief in my heart. So grabe ang iyahang burden din ni Paul sa mga Jew. It's supposed to be sila yun ang una gisharan the gospel, gisharan sa gospel about Jesus Christ, but grabe ang ilahang pag-reject. Kaya nakita gid ni Paul, no, na si Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. And mao ni iyang burden karon ni Paul. And because of that, daghan pud kay mga tao karon na lahi pud ang ilang burden. Di unlike kani kay Paul, nagkaroon siya great sorrow and walay kaungdangan na grief sa iyang heart.
But karon no sa mga tao karon unsa man usually ang kanang ma maluya ka, kanang dili ka mahimutang, dili ka maka kanang aligaga ka, or you are in grief, or you are in sorrow because of somehow no kanang nawad-an ba ka kwarta, naabay mga material things nimo na nawala na may ngana. So say makaluya. Ya, uy, kay ano man, nawala ang cellphone. Naguba akong cellphone. Or kanang na kay mga ubang bagay, no? Na maluya ka, na makapoy ka. But this time no si Paul din unsa man ang nakay Paul, na which is nagkaroon siya great sorrow. Dili siya ingon earthly material things, but naa pa jud dili lang siya great sorrow, unceasing grief, walay katapusan. Kung siyang kasing-kasing, grabe ang iyang pag-concern no sa mga Jew people. Kay kabalo gid siya na ang mga Jew dapat sila ang una maka-receive. Okay? So his concern was for the Jewish people who are separated from Christ. No? Yes, just din sa Romans 8:39 na nag-ingon si Paul na nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. And nakita niya nagunahuna din siya na unsa gyud ang ilahang padulungan kung wala si Kristo. That's why no nga kaingon siya din sa verse 3, for I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh. So willing gid kaayo po si Paul na siya mismo makaingon siya ba na no kana ganing gusto nako sila tabangan, gusto nako sila tudluan, gusto nako sila i-lead. Pero Lord, unsaon man ako ni ang iyang burden mismo siya nakaingon siya sa iyang sarili, I am even willing to be separated from Christ, be at a curse, if only they can be saved. So mao ni yang giingon. So amazing jud kay iyang passion. Na ang kaning passion ni Paul, which is gusto gud kaayo niya pinaagi sa iyang kinabuhi kung unsa niya na experience, unsa niya ang nakita, ang kinabuhi ni Jesus Christ na there is life. No? Wala na ilaing paagi, wala na ilaing way, the truth, and the life is only Jesus Christ. So, filled with the Holy Spirit, ang passion niya karon gami nagaaso-aso nagabaga-baga, no? And kabaloy gid siya na wala na may laing way, and I pray no sa atoa na adinhi no kita nimo ang spirit na naa kay Jesus Christ is same spirit na naapod kay Paul, ang iyahang passion na all humanity no tanan mga tao is ma-save. Okay? Mao na iyang passion for the salvations of people, no? And remember, no, kaning mga Jew people, they are also the one who persecute Jesus Christ. Grabe ang ilang pag-persecute kay Jesus Christ. So si Paul po, nakita po din mo kay Paul na ang iyang na-experience, kulata dito, kulata din na, no, kulong, mas kapila makulong. No, I believe, wala po siya ka ng makaon, no, na mauhaw siya. And grabe gid na niyang experience. Pinaagi sa iyang pagtuo about Jesus Christ. Grabe iyang passion no, to share the gospel for other people. Na maski mamatay siya, wala gid siya labot kumbaga no, kon gid siya go radical gid siya na disciple. No, and dinhi wala pud siya laing desire kani sa mga Jew. Diba? At akong ingon kaning mga Jew na ni same people ang nagpapatay kay Jesus Christ. And even siyang kinabuhi until death, grabe, no? Kanang sila na itong mga tao gusto siya patyon, pero ang iyang heart is gusto niya po niya masave. Grabe ang attitude towards, towards other people, especially kaning naka-hurt sa iya ha. Diba? Katalang gani, naalang gani mga istorya sa ato ang dili mao. Grabe gid kaayo, mura gani mag-aso-aso dayon ka sa kalagot. No, magkanang murag kumbaga dili nimo
dili nimo ma-contain sa imong self na dili jud pwede na to prove na i-prove nimo sa uban na tama ka na mali sila. Gusto jud nimo i-justify pa nimo imong sarili. O dinhi grabe ang heart ni Paul. Even siyang mga enemies, iya gid gusto gyapon adtuon, sharean gyapon niya para lang jud ma-save sila, no? Ana ang iyahang ang iya pa yung kuan is ayang sorrow is great sorrow in his heart, unceasing grief. So si Paul, no, was really caught up, no, caught up by the Holy Spirit. Why? Because ang iyahang thinking karon it's not only earthly, no? Ang iyang paghunahuna di nang karon dinhi sa pangkalibutanon, but ang iyahang pangunahuna is an eternal, no? Eternal ang iyahang nakita this time. Nakabalogid siya tanan niya mga suffering na experience niya sa kalibutan is just a short time, no? Marag pandalian lang na kasi nagunahuna siyang pang-eternal, pang-lifetime. No, kabalo gyud siya adin ni kabalo ko namang ko'y mga kalisod or persecutions or hardship or sacrifice na akong buhaton. Pero kabalo ko short time lang jud ni, unlike mahuman ni siya tanan dinhi sa kalibutan na ni ang eternal ang ako ang ginatan-aw dinhi na forever na mag-uban na jud ni. There's no tears, no, of kanang grief and sorrow, but tears of joy and laughter and love and inner peace, no, makauban nimo ang Ginoo forever, no? So mo ni siya na grabe ang iyahang grief. Ang iba ning concern niya dinhi sa mga kinsmen. So unsa man ning kinsmen na ni, no, according to the flesh, ang iyang pasabot din ni is this were the Israelites, no, na nakita nila na kanuntang mga Israelites sila unta ang unang naay privilege na mahimong anak sa Ginoo. But this time, no, tan-awon pud nimo naaghan kay mga tao magpapuno sa Holy Spirit. Tama? No, grabe jud kaayo naapay gusto of kanang gift of the Holy Spirit, no? And gusto pa naapay baptism of the Holy Spirit, ang power, anointing, no? But dapat kana unta na anointing or power na imong na-receive, same unta ang result sa passion na na-receive ni Paul, no? 'Di ba? Remember ninyo sa sa Acts 1:8, 'di ba ingon din ni, no, si Jesus himself said that in Acts 1:8, when the Holy Spirit came upon his disciples, they would had power to be his witnesses to people all over the world, so that ang main purpose ani is kani makita ni Apostle Paul sa mga tao, no, masave sila ang iyang passion. Igtagaan gani kag power para maging witness ka sa ubang tao na isulti nimo unsa gyud ay, no, ang nahitabo sa cross. Because there is a crucifixion and there's also resurrection. So dapat dapat ang passion nato karon, no, kay karon wala, no, most of it about based of atong emotions, excited lang ka, no, because of excitement, and ang nag-benefits lang ikaw lang, no? Gusto lang nimo magpupuno, no? But kailangan is nagpapuno ka, it's not only for your own consumption but for others. Moingon anong wala man kagipuno sa anointing sa Ginoo, anong man because of nakabalo ang Ginoo pud na para lang sa imuha, dili ka kabalo mo share sa ubang tao, dili ka naging vessel of blessings to other people. Kay Lord, I want anointing, Lord, I need power, Lord, I need like this, Lord, no, para lang sa imuha. And ang Ginoo, it's not only for ourselves. We are here living on earth. It's not only for our own self, but also for other people. Right? So, Moni, no, na si Paul is willing pud kaayo siya mo lay down sa iyang life din sa kalibutan. But another thing is
ang iyahang heart na dapat masabtan nato na dili lang ka willing to lay down your life on this earth, but of course ikaw pod mismo no naa kay heart to share the gospel kung unsa gyud ay nahitabo ni Jesus Christ, no? So kung magkaroon man kag burden, di ba, tong time na ma-remember ninyo sa first ninyong restoration weekend, sabi, there are lots of revelations na ato ang na-receive. Ay, ingana din na itabo kay Jesus Christ. Ay, ingana din ng crown of thorns. Ay, maoda ay ang kagikamatya ni Jesus Christ, di ay? Kanang libuto di yang kasing-kasing, para din na sa ato, para ma-restore din ang atong emotion. Ay, kaya di ay, si Jesus Christ, nag-carry siya cross, before siya sa gilansang sa cross di ay, og og namatay, kay gi-carry pa din niya ang cross, kay gisuroy-suroy pa din na niya, which is, kung naaday ta karon mao day ning marketplace. So ginapakita gyud din ni Jesus Christ sa ato, this is how I carry my cross. No, kita mismo, dili na ta matingalang, ano, if you are really followers of Christ, if you really love Jesus, dili ta mag-wonder nga, Lord, ingon ka, Lord, naana ko sa imuha, ano, mang-ingani gyapon, magsakripisyo man gyapon ko, Lord. Ano na hardship lang gyapon, naglisod na man gyapon ko, Lord. No? There is no bed of roses. No? Dili man bed of roses ang pag-follow nato kay Jesus Christ, kay gipakita naman, gilay down naman ni Jesus Christ, this is how I carry my cross. Kung naa ka sa marketplace, kung asa ka karon, naa ba ka dinha sa hospital, sa eskwelahan, asa ba ka sa palengke ba ka gibutang, sa balay ba ka gibutang, sa mall ba ka gibutang, this is how I carry my cross. Gipakita na sa ato ni Jesus Christ. Then, if you have that revelations during your restoration weekend, now, no, grabe ang imuhang dapat ang imuhang passion karon na imuha yun ang isangyaw. Imuha yun ang i-share sa ubang tao. Kay witness man ta. Sama sa pag nakakita gani kag bangga din na sa diversion room. No, grabe. Kabalo ba ka? Grabe kay to ba? Nabangga dito ba? No, magbangga aton niya. Na, grabe. Nalagpot tong pasahero dito. Ang yang ulo kay nabuak. Nanggawas ang mga utok. Naa na sa salog, na kalsada. Details kay nimo ma-share ang tanan unsay nahitabo. Dapat ing ana pud ta naka-passionate. Ing ana pud ta ka radical unsay nahitabo ni kay Jesus Christ sa crucifixion and even sa resurrection niya. Details pud ta. Sama ani kay Kuan, kay Paul. Iya, yung details, no? Kung sa'yo nakaputabo kay Jesus, kana di ay, no? Sa 3 hours niya, naa din ha, nalansang siya sa cross. Grabe, nagkuhan yun siya, nag-antos yun siya din ha. Grabe, gipaabot yun niya, ma-absorb tanan ang mga tunglo. No? Pero nakuhan po si Jesus Christ, natandog po siya gamay, kay nga naman. Pwede ang kaya ra din na niya ang pain din ha. Pero ang dili din niya kaya is kabalo siya pag ma-absorb niya tanan ang mga sala, kabalo siya ma-separate siya sa iyang Father, and ever since the entire life of Jesus Christ, wala pa na nahitabo siya na nagbulag siya sa iyang amahan. But katulang na time, ang dili siya gusto na ma-separate siya. Yung ana, no? Yung ana, dapat ang ato ang pag-share ba? Imagine mo, no? Kana, pagka na ang ato ang guideline, no, dili jud ta mamali concerning about the power of the Holy Spirit. Kaya nga naman, pinaagi raman kay Jesus Christ, then we receive the power of the Holy Spirit. Then, grabe, ang anointing mag-flow, ang wisdom mag-flow, no? So, makita nimo din na ang discernment mag-flow, ang pabor mag-flow. So, dinhi, this is only a guidelines for us kung saan yung hitabo kay Paul. Kung sa daay iyang kasing-kasing, anong nag-grieve siya. So, dapat ang kaning mga Israelites na niya, yung concerns is, they, naghunang-huna na kang support sa mga benefits ani niya na supposed to be, no, they were given an adoption as son. Sila una ang first na makareceive sa privilege na makadungog sa gospel. But because of that, no, wala. Gi-reject nila. Gi-reject nila si Jesus Christ. Gi-reject nila si Apostle Paul.
No? So, gi-reject nila. And verse 4, ingon din ni, who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons, and the glory, and the covenant, and the giving of the law, and the temple service, and the promises, whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God bless forever. Amen. No? Kinsa pa ba din niya ang nagadaot din ni sa deity ni Christ. Clear man jud kaayo din ni sa Romans 9:5 that Christ is the eternal God. No? Blessed forever. Right? So dinhi gisulti niya ang tanan ng mga promises sa mga Israelites and all the blessings and advantages, ang mga benefits, no? Abi nimo na miss out na din ni, no? I mean nimo na ang word is nasayang lang or na-failed man din ni, no, wala. Because, no, not all who claim to be Israel are descendant from Israel, and not all children because they Abraham's descendants. Okay? Nasabtan na to na, no, kanang dinhi manggod, kung tan-awon nimo dinhi sa Old Testament about sa life ni Abraham's descendants, no, tan-awon nimo diri, di ba? Naaman si Isaac og si Ishmael. Descendants man na siya ni ano, ni Abraham, di ba? Sa kay Ishmael naaman siya mga anak. Then diri pod kay Isaac naapod siya. Tama? And dinipod, no? Naapod si Esau. Tan-awon ni muna din na. And sa Genesis 25, pinaagi kay Keturah si Abraham. Daghan kaayo siya mga anak din ha. And daghan kay siya mga descendants and anak, no? Pero sa kadaghanan ana, no? They are not all Israelite. Okay? So, if not all Abraham's descendants who are part of Israel, so ingon din ni sa Romans 9:7, through Isaac descendants will be called. Pinaagi lang sa lineage ni Isaac. No, ingon ni mo na linya siya sa descendants ni Abraham. Kaya sa verse 6, but it is not as though the word of God has failed, for they are not all Israel who are descended from Israel. Kay ningo manggod ang uban, unsa na lang sila? Ishmael, mga anak niya, kaya man bago ng anak ni Abraham. Unsa di pwede mga descendants sa mga anak niya kay Keturah, kadaghan man ni kaayo. So clear jud kaayo din ni, nor are they all children because they are Abraham's descendants, but through Isaac your descendants will be named or will be called. It is only through Isaac, not through Esau, but through Jacob. So through Isaac and Jacob. So gigamit niya ang Old Testament para example din na ingno na dili tanan anak sa flesh who are children of God. Okay. Sabta na to. Gigamit din nilang ang Old Testament para magkaroon tag example, maingon din ni na dili tanan na anak sa flesh ni descendants ni Abraham, anak sa Ginoo. Wa na to, who are children of God. In verse 8, that is, it is not the children of the flesh who are children of God, but the children of the promise are regarded as descendants. Okay? Even though gigamit niya ang sa Old Testament ang example, physical lineage of Isaac and Jacob, but ma-apply na to ni sa ato ang spiritual way, no? Ingon din na, who are Abraham's descendants? Ang pangutana diya, those whom God promised would be his descendants. So, dinhi sa lineage ni pinaagi sa kay Isaac. Okay? But si God no naghatag siya promise. So, pinaka-importante rin na promise through Isaac descendants ay tawagon yun na sa Ginoo. And again, God gave a promise in verse 9. For this is the word of promise, at this time I will come, and Sarah shall have a son. And not only this, but there was Rebekah also,
when she had conceived twins by one man, and man, our father Isaac. Okay, so sa kay Father Isaac, di ba? Pinag-agi lang sa lineage ni Isaac. Pero, naaman siya duha ka anak diri, twin man. No, si Esau ug si Isa, si ano, si no si Esau, si Isaac na ay no sa ilang mama is si Rebecca. Okay? So verse 11, for though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to his choice would stand, not because of works, but because of him who calls. It was said to her, the older will serve the younger. And verse 13, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Kung di ka mangayog, revelation ani mo, sa daw ni, grabe no. Anong gihit man yan si Esau, na anak man gyapon yan ni, nakambal man ni sila. No? Pag di ka mangayog, revelation ani sa Holy Spirit, di mo ni masabtan ba? Okay? That's why, makaana jud ko na Lord, masabti ko ani Lord, tagay pag revelation ani Lord, kung sa pasabot ni mo ani, ingon din ni, nakita na nato din ni, that we are given these revelations into the sovereign choice of God of His children. So kita nimo, grabe ang sovereignty daw ni God, siya mismo nipili siyang mga anak. Okay? Sovereign choice of God of His children. Now, no? This is the way beyond sa atong capacity karon na unsa lang gud kagamay ang ato ang utok. Okay? Para mag-grasp jud nato ni o masabtan nato ni na unsa jud ay ni ginapasabot din ni, unsa jud ni katinuod din ni, unsa daay ning sovereignty nagipili ta sa Ginoo. Kay ngano man tanay kay ang uban ba diri lisod ba kaayo sabton din ni unsa jud ang fullness sa meaning ani. Kay ngano man kay ang ato ang utok mura lang og isa ka baso sa isa lang ka baso ng atong utok. Pero tan-awan nimo kung sa kadako ang wisdom ni Lord, mura na siya dagat. Atong utok mura lang isa ka baso, pero ang wisdom ni Lord mura isa ka dagat. Diba? Layo ra jud kaayo ta. Madilo ra jud sa ato pwedeng maghinambog diri. His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. And that's Isaiah 59:8-9. Tanaw na lang nimo ang langit mas taas sa yuta. Okay? So dili jud ta pwede maghinambog din ni. Okay, layo ra jud tayo ta ang ato ang utok sa utok ni Lord, pero ang sagaran karon sa mga Kristohanon jud karon kana ganing magpatuga-tuga. Kabalo ko ana. Hawd na ko ana. I know na that. Kana ganing kabalo na. Nadili na maminaw. Kanang spirit of familiar. Mao na siya. Lisod jud kaayo pero kabalo na katanan. Oh, dili jud ka makaingon na kabalo ka tanan. Kay lahi gyud magunahuna ang Ginoo. Say makaana gyud ka. Gano kaya Lord? Nga naman Lord, mo sinay Lord. Pasabta daw ko Lord, di ba? Namatay mga moment na may ana. Hindi ko kasabot Lord. Sa kung una-una, mas yung sana ako pag-calculate. Mas kabalo ko Lord. Ni-graduate man ko as an occupational therapist. Ni-study man ko mga behavior sa mga tao. Mag-study man ko behavior sa mga bata. Pati kaya po nalagyan ako masabtan Lord. Murag, layo rajig kaayo Lord. No? Layo rajig ka ita sa Ginoo. Ginaparemind lang yun ni Lord na ang iyahang choice is layo sa tuang choice. No? Wala din ni may ipahambol kita ni Lord din. The reason na nagatuo sila, na maka-explain sila sa wisdom sa Ginoo because wa sila kabalo, no? Wa sila kabalo ang ilang utok ra gyud ay is gamay ra gyud kaayo kaysa wisdom ni Lord. Okay? Ana ko din ni ikaw pa naman, no? Just it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Na, kung sabto na ni mo Lord, anak man mo tanan, mo hate di kag tao Lord. Diba? Makahuna-huna jud ka ana. Maka question jud ka sa Ginoo. But it was God's sovereign choice
no, dili ato ang choice, no. So magunahuna ta diri na tanan tao, Lord, masave man, Lord, no, pero naabo diri ang Ginoo dili man siya mo talk about sa predestined about sa mga tao kung adto ba nag hell o heaven, but ang gina-point ni Lord ni kung kinsa iyahang gipili na ang tanan niyang gipredestine or napili is iyahan ng gusto na maliwat kay Kristo, no? To become like Jesus and his foreknowledge, nakabalo siya na kaning tawhanan ni mo respond ni siyang calling. Na may mga uban, di ba mag-wonder mo, sa kadaghan ninyo karon, sa like sa tuwa, 200 plus me, nag-restoration before. No, sa tuwa lang ganit din sa Dynamic Church, pila lang usually ang ato ang mga delegates, nasa 40, no? Sa or 20, mga yung anaragid na, usually 20. But time na nako, that was 2008, nasa 200 plus me. Pero, how come mag-question ka sa imong thought ba? Pila na lang ang nagpabilin. Asa tong uban? No? Sa kay nahitabo sa uban? No? Praise God, kay naa pa mo dinig karon. Why? Kay, ang Ginoo niingon na siya daan dire na He already chooses us. Nakabalo siya kinsa ang mo respond sa gospel. Ang kabalo po siya ang dili mo respond. No? Pasalamatan gid ang Ginoo kay hantod karon naa pa ka karon nag-respond ka karon. Kay pasabot ana gipili jud ka sa Ginoo, no? Kay dinhi kung basahon nimo sa 1 Peter 1 that God chooses us, and even in the previous chapter in Romans 8:29-30, nakita nimo dinhi whom He foreknew, He predestined, and the predestination to become Jesus-like, no, ang ato ading padulungan tanan maliwat jud ta kay Jesus Christ. Kaya wala magilaing goal ang Ginoo sa tuwa. Gitawag ta na maliwat yun ta kay Jesus Christ. Kung angat ka, maliwatan po ug lain, kaya gusto niya mag-multiply ka. Mo nang nag-respond ka sa gospel, then it's our time also to share the gospel to other people. Gusto man gid ni Lord mag-multiply, mudaghan ang iyang mga anak. Okay? Dapat dili gyud nato ni malimtan kaning Romans 8:29-30. Walay laing goal ang Ginoo sa tua. If we love God, tanan mga circumstances sa atong kinabuhi, it will turn good. Kay ngano man, gipili na manggod ta sa Ginoo. Predestined na siya. It will turn good kung nag-respond ka. Praise God kay nag-respond ka. Kaya tanan nimo mga circumstances karon, it will turn good. And katong mga nakita nimo mga tao or mga friends or kinsa man na dinha, no, wala sila nagpadayon. Then what happened? Tanan nilang mga circumstances, is it nag-turn good ba? No? Kaya ingon man din ni sa Romans 8:29, it will only turn good sa mga believers kung love nimo si Jesus Christ. Okay? So mo na siya ang fact karon na ang Ginoo, His sovereignty, He really choose us. So wala gid laing choice ani, it's not only good for us, but also masabtan nimo ang Ginoo is siya gyud ang nagpili sa toa. Okay? So makaingon jud ka, Lord, I am spiritually descendants of Abraham because God sovereignly chose me just like the sovereignly chose Isaac and Jacob. So makaingon jud ka, descendant jud ka ni Abraham. Okay? Mao na siya, mao gani na ang Romans 9 din na ma-justify din na tinuod jud na anak gyud ta sa Ginoo. Okay, Romans 9. Kay ipa-prove sa Ginoo sa ato pag descendants ka ni Abraham, lineage ka ni Isaac, then you will become the children of God. And kana ma-prove nimo kay ngano man mapili man ka, ang Ginoo man ang nagpili sa imuha. That's why you are here. Okay? So, mo na siya maka-comfort sa tuwa karon, nagipili ta sa Ginoo na maging anak ta niya. Okay? Ephesians 1:4,
just as He chose us in Him before the foundations of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. Okay, that's in Ephesians 1:4. Okay? Ingon din ni, before pa daw tagipanganak, before pa si Adam gi-create, before pa ang heaven and earth gi-create, God already see our future. Okay? And ang Ginoo nakakita na siya og daghang millions of futures sa ato ang life. Okay? Sa masugod pa dinhi na wala pa si Adam and Eve, wala pa tanan, only the Father, the Son, and the Holy Spirit nakabalo na tanan ang Ginoo na it has already a blueprint. Okay? So, pag once na masabtan nimo ni dinhi, so makabati jud ka Lord, salamat Lord, secure na naay security, secured ka Lord, anak gyud ko nimo Lord. Ay kabalo jud ka Lord kung kinsa ko Lord. So wala gyud laing desire atong Ginoo is maliwat jud ka kay Jesus Christ, ay masunod nato ang iyang will. No, naman siya will para sa tong kinabuhi. So before na open natong spiritual eyes and ears regarding these revelations that we have na pinaagi kay Jesus Christ, naagi tay ato ang gusto will. Mga ganin naisip na ako ba kay last night nag-interview nag-istorya-istorya ni Michelle gabi. Michelle diri sa balay. So dagan siya gistorya sa ko yung mga kauban katudang kauban niya na asa takurong kay gusto na daw uli yung ani-ani kay tungod daw kay syempre no pag mafamilya na po siya yung trabaho mag-relax na mga to sahay makasabaan siya ni Mami ni Wendell kay usahay work si Mami na tanan nagtrabaho na siya na lang magsige na lang og cellphone no kay naamtoy ka ng ano, walay nagapangasaba sa imo, wala ba kay papa o mama nagapangasaba sa imo nga, wala ba ka na kanang kung gusto mo lang nimo mo storya lang ka, kung gusto nimo mulakaw lang ka, may nga, kung sanay ka ana, karon musulod ka sa trabaho, na naay magsigig remind sa imo ha, ang dili ka gustong alingugugan ka ba, or naapoy ka ng sigig sugo sa imo, tibo ka ganahan, sige kasubuon, or sindapoy sigig pangasaba, di mo ka ganahan, makasaban, then, kung sa may tabo sa imo nga, mukwit jud ka. Surrender jud ka sa trabaho nimo. Tama? Si mao pa man good ang level sa imong maturity na ang imuhang will gyapon ang masunod. Mao ni siya dinhi, gusto ni Lord, dapat naa na kay transition from your will to His will. Willing na ka magpakorek. Mo na gani, isa gani na siya sa criteria sa being a disciple is, di ba, consecrate. Ma-set apart na ka. Teachable, moldable, humble. Okay? Naagin mga criteria din na kung gusto jud ka maghimong disciple ni Jesus Christ. Na lisod jud ka ay mahimo kang disciple kung dili ka teachable. Di ba ang ato ang correct spirit, makorek na siya sa ay pinaagi sa fellowship. O di ba sa ay atong batasan dili maayo. Kanang sa puton kay ka, kapoy kay ka. Mura ganig, tanan na lang, may dita ka. Pero mo nang time na muadto ka sa fellowship dapat instead na ay kapuya na di ko ganahan. E nga naman ang imong incorrect spirit makorek na dito sa fellowship. Pinaagi sa word na ma-share. E nga naka-powerful ang fellowship. Again, no, mana naman taan about sa fellowship. Okay? So dinhi, mabati nimo ang security karon na before pa din nagsugod ang tanan-tanan, kabalo na di ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang gusto na lang ni Lord di ay sa tua, masubay nato ang iyahang will para maluwat ta ni Jesus Christ. Okay? So, ang New Testament, gina-emphasize din na, daghan kay gina-emphasize, many times na gina-emphasize din na kailangan piliun jud nato ang si Jesus Christ. Okay? And, una jud is, ang Ginoo jud una, nagpili sa ato
Dili ingon na, ay dito ba nadunggan na ako dito ba? Dito sa Gobjen ba? Ah, grabe gikwanda ay no. Nadunggan ako ang word. So padayon na lang jud nako ni. Kung dili dapat day atong mindset na yung ana. Ngano man ang Ginoo gyud ay nagpili na sa tuwa. Okay? Because ingon din ni sa John 15:16, you did not choose me. Dili kita ang nagpili kay Jesus Christ. Okay? Apilyo na lang ako si Jesus Christ. Maroy ana gani. Magpadayon na lang jud daay ko. No. Ingon din ni, you did not choose me, but I chose you, and I appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. So then He already chooses us in the first place. Kailangan lang yun nato karon mo respond ta sa ato ang calling na gitawag ta sa Ginoo. Pero ingon ko very often no magunahuna ta dinhi na adunggan ako ba dito ba sa balay no sa conference na nag-share sa gospel. Sige. Mukha na jud ko. Mo respond na jud ko ana. No kay kwan. No dapat yung masabtan nimo gipili na jud ka sa Ginoo before ka gipanganak. Giplanuhan pa lang ka sa imong mga magpapa or no wala pa si Adam and Eve gi-create. Wala pa ang world gi-create. Wala pa ang mga angels gi-create. Wala pa ang mga demonyo dinhan ang gawas, no? Actually ang Ginoo, no, naa na gipili na kaniya. Okay? Naa na ka sa hunahuna sa Ginoo. Ang imong pangalan nakasulat na. Ana na gani ko. What is your name? Dapat kabalo ka, complete name, di ka musulat. Eh sa una, Hanshin lang magod akong ginasulat ko. Taas kayo akong pangalan. No mo na mamantayan ni mo sa ko. Okay. My name is Maria Hanshin Sambadi Gozum. I am the wife of Mendel Gozum. Ginakumpleto na ko na ang anak importante. No, kumpleto na to ang atong pangalan. Okay? Naa na daw ka sa huna-huna sa atong Ginoo. Nakasulat na gidaay na imuhang pangalan sa kasing-kasing sa Ginoo. Na karon adlaw, no? Anak na ko sa Ginoo. Kay kung nagduwa-duha pa ka, mao ni ang karon na gina-share na ko sa inyo ha, mao ni ato ang security na tinuod na dili ko aksidente na nagawas ko din. Dili ibig sabihin na gi-adapt lang ko. Oh, dili ana or dili ibig sabihin na wala lang naging helper lang ko no. Dili jud nimo i-small ang imong sarili why you are here. Everything is ordained and orchestrated by God. Okay? So wala din ni lang nigawas lang ka. Aksidente lang nigawas din ni. Actually, naanak sa hunang-huna sa Ginoo. Okay? In God's mind, He knew me. And in God's mind, He also knew you. And He chose us according to His foreknowledge. Okay? Ano man, mangutana ka. Why God He did not, wala ba gipili sa Ginoo ang uban? Hmm? Why na, why man, Lord? Di ba yun din mo gipili ang uban, Lord? Nganong ako lang man, Lord? Makaunang-una, baka ana. Ako ang mama, papa, Lord. Ba ni mo na sila gipili na maging disciple, Lord? Aba na mo sila gipili na mag-serve na si imuha, Lord? Makaunang-una, baka ana. Dili yun na to ma-explain ang tanan. No, kay His ways is higher than our ways. Mao na siya ingon, His sovereignty of choice. The choice of God makin sa iyahang maging iyaha o kanang naga-obey sa iyaha maga-follow sa iyaha and gamiton niya dili jud ta makapili ana no? Sa kadaghan-daghang anak sa kong mami no nganong ako ang ni-respond may ngana no that's the choice of our God so dapat di na jud ta mag-question okay you know katong after service diba tong kauban ni itong mga Koreano ba? So nag-lunch man mi sa tawagan ni sa Densias. No. Naaman sila kanang intercessor dito si Grace Lee. So syempre di man ta kasabot no pero naaman siya yung pod words na maka-English siya gamay pero naaman pod si Pastor Kim naga-interpret.
Or ang giingon niya sa ako, you know what, ana siya. I cannot understand what are you saying there sa stage daw nung nag-share ko. But I can feel the fire inside of you. Nga na siya sa ko, basta na pa siya na, kung high school pa ka, yan na yun siya, kung high school pa ka, nakita na kasi Ginoo ug gipilit kaniya o gamiton kaniya. Ano ko, grabe no, high school pa ko, naana gog ko. Mao ning dili lang day ko high school pa ko. Mao ni siya, ang ginamin din ni sa akong gi-share na dili pa high school pa ko, but before pa gi-create si Adam and Eve. Kabalo na si ang Ginoo. Kinsa ta, usa ang plano sa Ginoo sa atoa. Nasabtan ninyo? No, it's not only me, even na naminaw mo karon sa kuha. Naanay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Now you need to respond on that. Okay? The moment you really respond, you will really know what is really the plan of God for your life. Kung wala gyud siya lain, no? Tumong sa tuwa na maliwat jud ta sa iyaha kay Jesus Christ. Okay? So dire no, mingon din ni na ako'y i-share sa isa ka illustration. For example, no? Si Paul, nilakaw siya sa road, nilakaw siya, no? Tapos karon nakita niya karon din ni sa right side habang nagalakaw siya sa dalan, naa siya nakitaan sa right side. And di na sa murag sa gate pa lang na nakabutang sa gawa sa gate, ingon din ni whomever will may enter, kung kinsa man ang mosulod din ni and have these sins forgiven, mapasaylo ang iya mga sala and drink the water of life freely and mag-overflow, no? Makita niya ang life, ang tinuod na life. Drink the water of life freely. So there is satisfaction and there is fulfillment. Kung kinsa man ang musulod din na gate. Okay? So tanan is gi-invite. Tanan is nakaagi atong na road. Braging anang situation karon ba? No? Tanan nakaagi sa road. Pero nakasulat dito sa gate, mao ni siya. At kung kinsa man ang masusulod din ni ang mga ang sala mapasaylo o magkaroon kag satisfaction life, fulfillment life. So ang uban niagi lang gyapon, nagpadayon lang gyapon. And lingi lang man sila, nagbasa lang man sila, no? So walay impact to sa ila. Murag nga na ba na situation tagkan tigtaon ni agi ni lingi lang. Pero kita kay tungod no, dili lang tan dibasa, but murag kadili lang unsa tay pasabot niya ana. Masatisfy daw ka. Dili na daw ka makontento daw ka. Tanawon daw nako bi. Sudlon daw nako ni pagsulod nimo dinha. Pagsulod nimo sa gate, dito pud nimo nakita sa sulod na nakabutang dito chosen by God before the foundation of the world. So dito pa nimo na ma-realize karon, di ba, sama sa atoa. Daghan kay nag-invite sa atoa before, no? Daghan kay paagi ang Ginoo gi-invite sa atoa, pero sama dili pa ta mo respond. Murag gani, sila lang din ha. No, ako lang ba maka-experience ana? Sila lang din ha, uy. Okay, tama na anang mag-change og mga religion. Abi ba nato mag-change og religion mga ana. So daghan na kaayo ways na ginapangtawag ta sa Ginoo. Until such time, ang turning point na ko atong 2008 because nagkasakit ang ako ang manghod. No? Grabe, katong nag-failed na yang kidney, ko Lord, ano man itabo ni sa akong family, Lord. Daghang kay kong mga questions sa Ginoo ba, no, na natubag tanan ako mga questions sa after na ako sa ako ang restoration weekend. Daghang kay kong Lord, unsa man gyud ang purpose ani Lord nga ano, daghang kay mga murag ing ani, pagsulod nimo dinha, nabasahan nimo chosen by God. Kaya pala Lord, nagian ako ni kani mga hardship karon. Kailangan din ako mag-persevere that I need to sacrifice also. I need also to pay and willing to pay the price na ako ang ginaatbangan nga mga circumstances, mga problema na ako, Lord. No? Kaya dahil kagipili, giday ko nimo, Lord. So nakita na nimo karon pag
ma-realize na nimo mo nang makaingon ka, His sovereignty is higher. Grabe. Amazing jud kaayo ang sovereignty ni Lord sa pagpili niya, sa pagpili nimo, sa kadaghan-daghan na amigo and amiga nimo, sa kadaghan din na, for example, nila Arnel, I believe, dili lang sila, kadaghan anang Eureka dancers, ngano man sila, gi-invite na nilang ba niya, nga na ang uban diya, gi-invite na ngano wala nagpadayon. Ngano naman ang pila lang man nagpadayon, si Arnel, si Alex, si Amor, pila lang man nagpadayon sa ila, nakaroon na si Arby, pero ang uban, gitawag na sila. Pero wala sila ni sulod na nakita nila ning chosen by God. Diya karon na realize na nila karon nila Arnel, Arvin, Alex, Amor, they are chosen by God. Okay? Tuwing ani, dapat no makaingon jud ka, tama jud ka Lord. So una di jud nako ni masabtan, karon nasabtan na nako. I tell you, His ways is higher than our ways, no? So He chooses us first, and it is He who deserve the credit. Giuna ta gipili ta sa Ginoo kung unsa man ang ato ang pag-respond sa Ginoo, no? Makita nimo ang una jud dapat maka-credit ana is atong Ginoo kag gipili nga gipili na ko ni si Hanshin. And now because of kanang willing kay siya mo pay the price, and he knows, he really understood the revelations what I've done on the cross and the resurrection through the power of the Holy Spirit. Now why I ordained her, no, makaana gid ang Ginoo na I'm using this, I am using Hanshin because of gusto na ako mag-magnify akong pangalan. Makita na sa mga ubang tao, ma-demonstrate na ako akong power and anointing from timid and shy. Timid man jud ko, di man jud ko nimo may istorya. Mura gani isa lang gani akong naging boyfriend. Di mo ko tig-istorya, di mo ko mugawas. Mura gani si banda lang gid na no. Na ako makastorya og kadagan kadugay-dugay. Muna isa ra gyud akong naging uyab, di man jud ko tig-istoryahan jud. From timid and shy, I will demonstrate my power pinaagi sa iya kung giunsa nako sa pagbag-o. See? When she shared the word, very anointed power, anointing boldness na ang authority na she can cast out demons na because I will demonstrate my power pinaagi sa kinabuhi niya siya. Dili lang ako mga kaigsuon. Kung mo respond ka sa imong calling, God will really use you mightily. Why? Because gusto sa Ginoo ma-demonstrate niya ang power para daghan ang mga tao mas makaila sa iya. Wa na to. So manidinhi, no? In John 1:12-13, John 1:12-13, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? So, di ang ato ang spiritual birthday ay, ingon din sa John 1:13, were not result of our fleshly determination and not the result of any man work on us, but it is 100% the will and the choice of God. So, will yun ni Lord. O gipili yun ka ni Lord. Okay? Gipili ka ni Lord. Nai-anoint ka niya. I-ordain ka niya. Maging blessing ka sa uban. Gipili ka niya. So, dili yun dapat nato na sayangan no, ang pagpili sa Ginoo sa ato. Dapat maging grateful yun ka. Karon pa lang naminaw ka, Lord, pasalamatan ng Ginoo. Lord, salamat kay Lord. Kay imo kong gipili, Lord, na maging blessing sa uban. Dapat maging grateful ka. Kung naamang ka karon, somehow nakaisip ka, anong pamangkong nimo gipili, Lord? Mingaw man diri, Lord. Uy, namingaw na ko ani, Lord. Mulaag, mingaw na ko mag-inom-inom, magmingaw na ko, Lord. Magsugal, magchismis. Daghang kay mingawan ba? Naabi nimo pinaagi ana, malipay ka. Diba?
testingin mag-life group ka o mag-dynamic group ka, 'di ba? Ang joy dili nimo makontain, ang joy na naa sa imo pag share ka sa gospel, mara kag euphoria ba kana ganing high pa sa nag shabu-shabu ka din ha. I don't know kay wala man gyud ko katry anang magshabu-shabu, magshabu, no? Kung unsa ka ka-high nagshabu, mas pag-try og pag-dynamic group, 'di ba mas high ka pa ana. Ngano man, mao nang gibutang ni Lord sa atoa na once na maging blessing ka sa ubang tao, kanang joy na dili mapalit sa tindahan. Kaya ninyo? So it is God who grant us repentance. Ang pag-repent di ay pag-turn sa tunguna-huna, gift day na sa Ginoo sa atoa. Nagibutang gid day na sa gihatag na sa atoa sa Ginoo na makahuna ka ba na Lord pasaylo ako Lord. Naging rebelde ko sa imuha. Di ba kung time na wala pa na gihatag sa Ginoo sa imo na regalo ang repentance. Maski nanguha kag piso diha dili jud ka makasay sorry ba. Naabi nimo okay ra na o piso naman na. Kaya pagpamakak nimo abi lang nimo okay ra na makak. No? Once you receive the gift of God, the repentance, which the repentance, then makita na nimo karon ang picture, ang big picture na ang pagpamakak, ang pagpamarites, isala dahil na siya dili lang ingon na pagpatay og tao ang dakong sala. Same ra din na kay naman sa Genesis 3 and 4, di ba na share na ko na sa Sunday service. Dili ang pagchismis is gamayng sala. Pwede po na siya mas dako ang intense nimo ang kuan din ha kay nganong man hurting other people. Adam and Eve, they're just hurting themselves, but si Cain, worse kay iyang gipatay ang iyang igsuon. Same ra gyapon na sa paggasip. Ang imong pagchismis sa ubang tao, ang pag-slander nimo sa ilaha, ang pagbagbite nimo sa ilaha, makapatay. Okay? Muna, ang regalo sa ato sa Ginoo is repentance. Repentance. Muna makahunahuna na ta karon og Lord, pasaylo ako Lord. Mo din na dapat akong buhaton. In Acts 11:18, when they heard this, Acts 11:18, they quitted down and glorified God, saying, well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life. Walay lain, makalead sa tuwa og life, kinabuhi, kundi mag-repent yun ta. Nakita na nimo karon na kung sa ang dapat natong baguhon. Clear jud kaayo na ang Ginoo mo grant siya sa tuwa og repentance. Okay? So, dinhi Philippians 2:13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. So, ang Ginoo, once you have that repentance already, receive the gift of the repentance, ang Ginoo, no, trabahoon jud kaniya. Okay? That's Philippians 2:13. God who is at work in you, trabahoon ka sa Ginoo para ang will sa Ginoo matuman na sa imong kinabuhi. Right? Sabtan nimo ni kay ngano man for His good pleasure. Okay? Para para makita nimo unsa gyud ang Ginoo ka sovereign, almighty, ka powerful. Okay? So mo nang gipili ka niya, kay trabahon ka sa Ginoo, baguhon ka niya hinay-hinay para ma-partake nimo yang nature, kay para gamiton ka niya. Okay? For His good pleasures. So, He choose His will and kailangan trabahoon nato unsa day tong will sa Ginoo sa tong kinabuhi. So, dili day will sa Ginoo sa amuan ng mga brood ni Wendell. Nang human mamig occupational therapist na abi na mo makadato na ma-abroad mi. Dili day na will sa Ginoo sa amuan. So, how will saan mo pagkabalo na dili day will sa amuan sa Ginoo? Until such time, nagrepent mi, and then gitrabaho mi sa Ginoo, ginahinay, ginapakita ni Lord sa amua, unsa gyud ang will niya sa amua. Okay? So yung anak gyud ay, no? Ang resulta sa pag-respond nato sa gospel,
Kay tabaon gyud ta si Ginoo. Kay tanawon nimo dinhi 2 Peter 3:9 that God wants all men to come to repentance. Gusto sa Ginoo kitang tanan, no? We will come to repentance. In 1 Timothy chapter 2 verse 4, that God wants or desire that all men to be saved everywhere. Gusto niya tanan, makauban niya. Dili siya gusto tanan, dili siya gusto ni isa sa tua mapadulong sa hell. Okay? So, but still, God is not partial, but this is a mystery, a great mystery, because that's the sovereignty of God. That's the choice of God. Okay? So, dili na to na ma-explain sa ato ang mind, kung unsa jud ining kanang unsa gid ang hunahuna sa Ginoo, mura na siya parallel line, baka ba parallel line, parang ana ba kita ninyo na parallel line, dili mag-meet ang one line sa other line. So parallel line na siya. So dili nimo mafatong, dili nimo ma-explain kung sa gid ay ning ginaingon ni Lord din ha sa tuang kinabuhi, no? So mao nang sa last days na, no? Pag mauban na to ang Ginoo, dito na nimo makita, and dito na nimo makita na mag-meet na ning parallel line. So we cannot explain with our mind kung sa gid parallel line na ingon din ni na kaning parallel line da ay, no, it's ma-meet lang ni sila sa infinity. Okay? That's the sovereignty of God and ang ato ang free will. Mao ni siya ang parallel line. Ang sovereignty ni Lord o ang ato ang free will. Dili ni siya mag-meet dinhi sa earth. But sa infinity life na nato, sa pag-ubang nato sa Ginoo, diya na mag-meet. Okay, mo nang ingon dinhi in Romans 9:13, Jacob I love, but Esau I hated. Ano gilab man niya si Jacob? Anong hate man niya si Esau? Na mga questions sa to ang huna sa mga dili nato matubag, dili mag-meet sa ato sa the way we look at our God. Ay mga bagay o mga questions ba? Ang ngayon kaya na nung nananitabo na mga ingana. Paano man kaya to siya? Ingani man to siya, ngano kaya ni? Na mga ingana, okay? But we need also to understand when you read the Bible, dili lang verse by verse, but basahon nimo throughout the context. Okay? So na-explain naman na ni Pastor Wendell why na dili nato basahon verse by verse. Kailangan jud nato basahon nato ang the whole context. Okay? So dinhi no, mao nang naapod tay ginatawag din ni na so ang Ginoo no naaman tay mga will mo na ang Ginoo naghatag pud siya og scriptures or principles or law sa atoa. Kay dili tanan dili because of God's love for us gitagaan tag free will. But dili tanan free will nato is beneficial. All right? So kung for example, dili man ako kaning will, dili free will sa ko kanang makaadto ko og mon. Dili man siya allow nang di man ko makaadto didto. Yes, gusto na ako maadto og mon. Pero dili jud pwede. No? Na mga ingana. So makita nimo na nasa to ang kinabuhi na naatay free will or choice pero dili tanan is beneficial. For example, okay sige, you can do your will. Oo, bitaw Lord ha, makadubak sa will. O mag-adik-adik ka. Kay will ma nimo, gusto mo na nimo, pero kana ba ang imuhang pagpili sa adik-adik makaayo ba na sa imo nga dili. So naagi boundaries. Mo gani na naatay law, naatay principle. Okay, if you will not follow the law of God, you will really suffer the consequences of your actions. Nasabtan ninyo na? Naana ang sovereignty ni Lord. I-forgive kaniya. But the sin that you have done,
no, there is always a consequences. But gi-forgive ka ni Lord. Okay? Kaya wala man ka nag-follow sa iyang principle. Mo nang maskitan si Lord, ana, love kay na ako. Love kay na ako na akong anak ba? Love kay na ako ni Sol, love kay na ako ni si Sol ba? Pero, nagkamali si Sol. Nakita niya, no? Nagkamali si Sol. Very painful for our God. Seeing you naakay sa why? Kabalo siya that you will really suffer the consequences of that sin. No? Pero gi-forgive ka niya. Ang anak na gracious atong Ginoo. Okay? So, monang, what you sow is what you reap. So, so what you sow is what you reap. Okay? Kung sa manin mo ang gibuhat, naadyo kay consequences. Okay? Kasi, in the judgment day, diha nimo makita na ang mga tao asa padulong. No? But in fact, agid choices ang mga tao. Daghang kay ways paagi ang Ginoo. Ginatuyok kanya ba? Ginaturn kaniya padulong sa iya ha. Kay gitagaan naman kanya gift of repentance. Kaya lang, no? Because of wala jud kay kanang ano ba, nalagani kay conscience pero dili jud ka naga-follow sa principle ni Lord. Mo nang at the end, only God knows kung kinsa ra gyud to ang padulong sa hell. And kinsa ra po to mga tao na makauban niya forever. Okay? Nanam say makahuna man ko ana. Kato siya ba? Ing-ani to siya ba? Pero ano maingana makakaana ka ba? Si Lord na jud ato. Di ba makaana ka? Si Lord na jud ato. Mas yung saan ni maghuna-huna, si Lord na jud in ato. But you know that the principle is there. If you know the principle, dili ka maging ignorante sa principle ni Lord, kabalo ka. In your heart, gibutang ni Lord sa ato ang heart karon na kinsa man to gipili niya. Okay? So, verse 14, verse 14 pa lang ni, sa na oras, 6:37. What shall we say then? There's no injustice with God, is there? May it never be? No? Unfair ba si Lord? Question, unfair ba si Lord? Ang kanaim pangutana is, kung baka makayon ka na Lord, grabe ka unfair, Lord God, baka dili man fair imong gibuhat, Lord, oy. You cannot question God like that. Ingon ko, His ways is higher than our ways. And only those who love God, it will turn into good. Right? So, verse 15, for He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Wow. Grabe. Amazing yung kayo na statement. Ang Ginoo daw, no? Makaingon ka, la, kamaldito ato niya? Ano man, nakagawa siya, ano man, na-save siya. Natin mga question, ana, ano nabuhi pa man ni siya, oy? Ano kapilan naman ni siya? Dapat mamatay na. Pero ano buhi palagi ni? Kamaldito ani niya, oy? Wala gani ingon din he. I will have mercy in whom I have mercy, and I will have compassion in whom I have compassion. Kung maka-question pa ba ka sa Ginoo nga ana? No? Ang Ginoo ra gyud nakabalo. Pinaagi siya pagkamaldito. No? Daghan pud kaayo na tao na bless kay na magnify man ang na-demonstrate man ni Lord ang power niya pinaagi siyang kinabuhi. Pa ninyo? Para dili na nimo masabtan kung ikaw na tao. No, you really don't have that heart or gift na na-receive ni Lord na repentance. Okay? So, ang point din sa Romans 9 is the sovereignty of God over all of His creation. He is not talking here about the freedom kung sa atong pilion, no, sa man ang ato ang clear man kaayo din gi-explain din na naatay mga freedom of choice, pero atong freedom of choice is limited. Dapat makasabot ta ana, no, ang ato ang freedom of choice is for example din na
Daghan kaayo, for example, akong gi-share ganina, limited kaayo ta, na gusto na tumatog mo, pwede ta kaadto din ha. O naamay mga circumstances atong kinabuhi, pero dili ta ka get away. Kaya nga naman, naay gusto si Lord ipagawa sa imo na batasan din na kung mo respond ka. For example, perminti na lang ka, makulangan og kwarta. Ano na Lord, dili jud ka diya makagawa sa imong circumstances. Kasing gustuhon man nimo pero ang Ginoo, no, gusto niya naa kay dapat i-respond din ha. Nganong perminti ka ma-short sa kwarta, nganong wala kay kwarta. Gusto ni Lord na ang way of yang discipline sa imuha, kabalo na kakaroon mo manage. Nasabtan ninyo? So, na-experience na nako na, kay one day millionaire, biya kay ko. Kung na ako'y kwartaan na, pagpasudla ko SM, di ba hurot na. Kaya anak ko, until such time, gidisiplina jud ko ni Lord. When I respond on that situation sa ako ang pagdisiplina ni Lord sa ako, now I know, no, pag magawas ko sa SM, na ako'y kwarta, intact ra gyapon akong kwarta. Muna, nakabalo ko na Lord, that I should be a good manager, a steward of yours, Lord. Nagkabalo ko, Lord, kung ang accountability na po, Lord, how to manage these resources that I have right now. Diba ingon ni Lord? Dili ka maentrasan o tinuod na richness, which is the soul. Kung di ka kabalo mo gunit o kwarta. Kung wala di daw kabalo mo gunit o kwarta, pasabot ana, dili ka entrasan ni Lord o mga disciples o mga soul. Kung kabalo na daw ka mo gunit o kwarta, din na. O sige, tabangin ni, mabago yung kinabuhi. Tabangin ni siya. Tabangin ni si Kuan, si Lorna, si Fe. Tabangin ni si Maria. May entrasa na ka ni Lord. Muna ingon din ni, na naagyo tayong mga boundaries. Because of that boundaries, no, nagkaroon kag freedom karon also, pangitao nimo o isik nimo ang Ginoo. Lord, ngano man Lord, nadili ko kaadto din ha. Kung makaana na ka, pangita na ka Ginoo. Lord, unsaon ako ni Lord? Makabayad ko sa kuryente karon Lord. Oh, di ba? Because of that boundaries, ni mo karon makasik ka sa Ginoo, makapangita ka sa Ginoo. Dili tanang freedom, no, is kumbaga totally freedom na jud ka, free ka, but there is also a boundaries para musik pa ka more sa Ginoo. Acts 17, 26-27, and he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they would seek God, if perhaps they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. Okay? Ang kanindot aning gospel na ni, no, na atay mga limitations para, no, musik pa ta more sa Ginoo. Isik pa nato ang Ginoo na Lord unsa ang katubagan sa amo ang situation karon. Okay, because of that boundaries. So nakita na nimo, we see God that he will have mercy in whom I have mercy. Ang Ginoo. And God created something, then naagid siya right. For example, di ba? Example ana katong pattern. Ang pattern, ang clay ba, makaingon ba ang clay sa pattern? Ngano gihimo man ko nimo ani? Pangit man ni kaayo eh. Dili ko halinon dito sa kanba sa market. Kung yung ani ang pagporma nimo sa ako, makaingon ba ang clay sa pattern? Maka-question ba siya sa gipag-create niya og jar eh? Kaya pag-create sa iyaha is lingin and dili gusto ang clay ato kay gusto jud na naapa jud siya shape. Mas nindot. Maka-question ba siya sa pattern? No. Same thing with us. We cannot question God. Kaya part ganina sa Restoration Weekend is ang self-image is somehow no na maka-question ka Lord gano yung ani man na akong naong ano yung ani man ni akong mata ano ani akong ilong ano yung ani akong baba ganong kulot man kulot kaya gani ma-align dapat kabaluta sa atong identity part jud na siya na sa ato restoration ang self-image
So muna dili kita maka-question sa sovereignty choice sa atong Ginoo kung kana di ang gusto niya. Buot day ka. Magbuot day ka sa Ginoo kung kana iyang gusto, no? Mao ganitong si Jesus Christ, di ba? Ang mga tao, kinsa man na siya nag-share sa tubangan. Eh grabe man gid ang wisdom ni Jesus Christ katong naa siya sa simbahan ba, sa temple. Nag-share siya didto. Di ba anak man ni sa karpentero? Di ba anak man ni Mary? Ing ana mo tanaw ang mga people ba, no? Background check sa before mo tuo. But here, we cannot question God. We cannot background check because God created us all. Kung mo ni ang gipagpili sa imo nga dili ka gamiton nako, then dili ka maka-question like sa ko ayon ko na Lord. Ano man ko dalon kung nimo sa mga batanon sa mga high school? Nakusog man ni kaayo sila Lord mga out. Nakani sila Lord kini mga batanon kiat man ni kaayo sila sa baan man ni kay sila Lord. Mo na ang first na gihatag sa kuha sa mua ni Wendell, no? Alagaan na mo a flock of high school. Naningon pa ba ko kay Lord, pwede man kuha ni mga doktor, Lord. Pwede man kuha ni mga physical therapist, Lord. Mga occupational therapist, Lord. No, kay medical man ko, UT man ko. Kaya man ako ni sila istoryahan. Pero kung diri man jud kunin mo daton sa mga high school, Lord. We cannot question that. Because I obey, we obey, na dinhiming nag-share, alagaan na mo ni mga high school, and these high school students, mooni sila nagbag-o sa among mga batasan. And then, until such time, giintrasan namin ni Lord o mga mama. Antod, naabot na mga professional. Antod na ngabot na mong tanan. See? Naisip ba ni mo na, grabe gid si Lord, na powerful. Grabe ka sovereignty. Ka almighty ang Ginoo. So, wala gid tay, dili gid ta magpili. Choosy ka pa ba? Kung ka gihatag sa Ginoo sa imo, ha? Why not you appreciate it? Ging grateful ka, Lord, salamat kaayo. Muna diri si JR, nag-learn na si JR. E pag-abot ana din no. Sus, daghan kaayo og kanang complainant. Pero niabot yun na siya din pinaagi kay Jonathan. Natudluan siya maging grateful. Kay na-disciple mo po si Jonathan na tanan na amo dire whatever ang inyong pagkaon, tanan situation din dapat pasalamatan niyo yung Ginoo. Anto na disciple si Jonathan karon si Jonathan na mag-disciple kay JR and si JR karon thank you Lord, kabalo na siya. Salamat Lord, makaingon na siya ana. Even among anak, makadungog ka anak siya, thank you Lord. No? So, we should always be grateful kung unsa ang situation nato karon. Salamat Lord. Okay? So, asa na ba ko? In verse 16 so, then, dali na lang sa ako, mag-last ko sa verse 16. Tomorrow ko sa verse 17. So, then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. The whole purpose of this whole chapter 9 is to humble man's pride. Like, ato akong giingon. Dili jud ka maka-question kay Lord. Nganong gipili siya, ikaw wala ka gipili. Makaguna-una ka bright man ko, dato man ko, awod man ko kaysa iyaha. Ngano siya man ang gipili? But ka kung kana ang gipili sa Ginoo, kung siya ang gipili sa Ginoo. Ang Ginoo man nakabalo. No? Mana ang purpose aning whole chapter 9 is to humble us, especially sa mga prideful. The sovereignty of God and His free sovereign choice of us humble our pride like anything else. Okay? Wala gyud tay mapahambog ani sa Ginoo, no? Because if God choose that person, if God wants to save that person, if God has compassion on that person, and then we respect God. And then salamatan nato ang Ginoo, no? Natanim mo because
Makaingon jud ka na, Lord. Salamat, Lord, kagipili jud ko nimo. Maging grateful ka na karon. Mapasalamatan na jud nimo ang Ginoo karon. Nasabtan na nimo nag gipili ka sa Ginoo. God chose you. Okay? So, God chose you as children of God. So, mag-ampo sa ko, no? Mag-enter, tomorrow na ako magpadayon sa verse 17. Let's pray, Lord. Salamat sa word of God. Verse 70, oh Lord God, is awesome, oh Lord God. We always, Lord God, look at you, Lord God, as almighty, powerful, loving, gracious, full of mercy, compassionate God. And salamat, Lord, for what we've heard today, oh Lord God. And salamat, Lord, you expose the condition of our hearts, Lord God. And salamat, Lord God, because of the grace and mercy upon us, Lord God. Now we know, Lord God. Thank you, Lord, that you really choose us. Thank you, Lord, that we are now your sons and daughters. We are now your children. Salamat, Lord. We love you also, Lord God. In Jesus' name, amen.